Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ito namang si Sal Panelo. Sabi ni Sal Panelo, ah, naniniwala daw siya hindi tatakbo si Leni Robredo sa pagkapangulo sa 2028. Ang paliwanag ni Sal Panelo ay kasi natalo na raw minsan si Leni. Siyempre, masakit sa kanya yung pagkatalo, kaya sa susunod daw, ayaw na niyang lumaban. Kung alam niya naman daw kasing matatalo siya kay Sara Duterte kasi malakas si Sara sa survey. After assuming the leadership of PDP, nagkaroon ng Rage Coalition, which includes Partido Reforma, Reform PH, and during this coalition, the other personalities present were, apart from Mayor Baste Duterte, Senators Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, and Congressman Paulo Marcoleta. So is this an indication that the coalition will continue to grow? Kasi meron na tayong Partido Reforma and Reform PH. Alam po niyo sa akin yung mga coalition na yan. Okay yan, maganda yan. Pero ang taong bayan pa rin ang may hawak ng tagumpay o pagkabigo ng isang kandidato. Given the situation now, kahit na walang mga coalition, panalo si Inday Sara. At hindi ka na worry na merong dark horse in the Wala, horizon? there's sino dark horse? Or Leni Robredo. I don't think BP Leni will run. Natalo na siya eh. Ayaw niya nang masaktan ulit. Tsaka nga, alam niya naman ang sitwasyon eh. You mean, what's the situation? The situation is talagang si Inday Sara ang destined to be president. Kaya sabi ni Panelo, tingin niya, naniniwala siya na hindi tatakbo si Leni kasi ayaw na nitong matalo. Siyempre, masakit daw kay Leni yung pagkatalo ng 2022. Hindi na nito hahayaan na maulit pa yun. Sabi ni Panelo, malakas si Sara eh. Sa mga surveys, nangunguna daw si Sara. O paano tatalunin ni Leni yan? Kaya si Leni daw, hindi na yan maglalakas loob na tatakbo. Ito naman si Panelo, kung makapagsalita, akala mo naman nakakausap niya si Leni Robredo o kaibigan niya si Leni. Taga-Naga siya, totoo. Si Panelo, taga-Naga yan. Pero sinusuka yan sa Naga City. Sinusuka yan sa Naga City, si Panelo. Sa totoo lang, mga kabunyog. O ngayon, ano naman ang niya? Ano naman ang basihan niya? Yun lang ang basihan niya? Yun lang ang basihan niya na tingin niya si Leni ayaw nang tumakbo dahil ayaw nang matalo? Sino naman siya nagsabing matatalo si Leni kung tatakbo sa 2028? Kala mo naman si Panelo nakakasiguradong mananalo si Sara. Ang sabi kasi ni Panelo, destined daw. Kumbaga nakatadhana si Sara na maging susunod na Pangulo. Nitong nakaraan nga lang na araw, ayon sa Okta Research ang survey rating ni Sara pabagsak ng pabagsak. Siya pa yung nangunguna pero ang lapit na ni Leni. Kunti na lang ang lamang ni Sara kay Leni. Ayon kay Okta Research. Latest na survey yan Latest na survey. At yung survey na yon, wala pa yun yung impeachment. Wala pa. Ibig sabihin, hindi pa naka-consider doon itong impeachment. Pero ang survey, si Sara na dating mataas, pa rin, siya pa rin ang nangunguna, second si Leni, pero mababa ng masyado. Malaki daw na ang nabawas kay Kumbaga dati 2 digits ang lamang ni Sara kay Leni, ngayon 1 digit na lang. Siguro baka 9. Baka 9 na lang, 9% na lang ang lamang kay Leni. Hindi pa nagdideklara si Leni Robredo dyan. Si Sara nagdeclare na. O di dapat dahil nagdeclare na si Sara na tatakbo siya, dapat tumaas ang rating niya lalo. Hindi eh. Bumaba pa nga eh. At hindi pa yan nag-i-impeachment. Ngayon na nag-i-impeachment na, lumalabas na yung mga issue kay Sara. May mga ebidensya, testigo. Hanggang makarating pa yan sa Senado, nakita na yung mga bank accounts niya, o mga ari-arian, o lalong babagsak yan. Kaya sabi nga ng sabi ng Okta Research, na pinapakita dito na hindi totoo na hindi matatalo si Sara.
Kaya yung mga sinasabi nila Panelo na sigurado na si Sarang mananalo, o kita nyo, hindi pa nga nagsisimula. Ha? Siya pa lang ang nag-declare na kakandidato. Si Leni hindi pa nagdi-declare. Oh, pangalawa, lalo na pag nagkaisa na yung lahat ng anti-Duterte, tapos halimbawa si Leni ang suportahan, eh di lalong wala siyang kalaban-labanan yan si Sara. Ay, ano ba itong si Panelo? Huwag ka nang magpaka-political analyst, Panelo, hindi mo linya yan. Ha? Hindi mo linya yan. Katsamba ka lang sa suporta kay Duterte noon, kay Digong. Hmm. Kaya itong si Panelo, ano rin to eh, nag-aakala mo naman political analyst. Nagbibigay yan ng mga analysis, kaya lang salto rin eh. Palpak. Oh. Tapos ngayon, yan na nga. Ang analysis niya, hindi raw tatakbo si Leni dahil ayaw na daw nitong matalo. Eh, si Leni Robredo, mas nakikita niya ngayon na malakas yung laban niya ngayon. Ha? Kasi, halimbawa, yung lahat ng mga kakamping susuportahan siya. Nandyan yan, intact yan sa kanya. Yung mga politiko na hindi sa kanya sumuporta nung elections nung 2022, kasi alam naman natin ang politika sa Pilipinas, ang masa, hawak ng mga mayor yan, hawak ng kapitan, hawak ng congressman, hawak ng gobernador. Ay karamihan ng congressman, mayor, gobernador noon. Ha? Marcos eh. Oh. Kaya si Marcos ang nanalo. Kahit pa yung middle class, marami sa middle class, sumuporta kay Leni, pero yung masa, yun yung mas marami, sumusunod yan sa mga mayor, gobernador. Eh ngayon ang mga mayors, governors na kay PBBM sa administrasyon. Lakas CMD, NPC, NUP, Partido Federal, yan yung pro-administration. Anti-Sara yan. O ngayon, pag sumuporta yan kay Leni, plus yung dating supporters ng mga kakampings, Leni rin yun, wala na yan si Sara. Kaya itong si Panelo, kung makapagsalita, akala mo naman, sigurado ng mananalo si Sara. Eh ngayon nga lang, hindi pa nagsisimula ang laban. Siya pa lang ang nagdeklara, ha? Siya pa lang. Pero sa survey, ayon sa UKTA, wala na. Lamang pa rin si Sara, pero maliit na. 1 digit na lang ang lamang. Ha? At hindi pa niyan nagdideklara si Leni. At hindi pa niyan nabubuo yung koalisyon ng lahat ng anti-Duterte. Yan ang malinaw diyan. Kaya wag kan lang mag-political analyst, Panelo, hindi mo alam yan. Hindi mo kabisado yan. Nakatsamba ka lang kay Digong noon. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.